Eyo, what's up mga kapatid? Eto na naman po tayo at muling magbibigay ng reaction, video, opinion, criticism at kung ano-ano pa sa mga issue na kinakaharap ngayon ng ating bansa. Tulad na lamang ng pag-alis ng BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal mga kapatid na ngayon ay nakarating na nga ng Palawan. O, bago natin to simulan mga tol, hindi natin dinidiscredit o hindi natin ina-undermine mga tol yung pagtitiis ng ating mga Coast Guard sa 5 buwan na pamamalagi nila doon sa Escoda Shoal mga tol. No, meron tayong kritisismo, oo, normal naman 'yan sa atin mga tol, pero hindi natin inaalis mga tol yung mga papuri at mga papugay, mga pagsaludo sa mga sakripisyo na ginawa ng ating mga crew, ng ating mga PCG sa kanilang ang pagbabantay doon sa Escoda Shoal na matatawag nga natin talagang successful. Dahil nga ang misyon ng BRP Teresa Magbanwa dito sa Escoda Shoal is para pigilan yung tangkang reclamation ng isla nitong China. Okay, ang sinasabi lang natin mga tol, pwede namang umalis 'di ba? Pwede namang umalis, pero sana bago umalis may kapalit na agad. 'Di ba? May kapalit na agad. Pero ang sabi nga ng Coast Guard, marami daw daan diyan, pwede daw sila makapasok at hindi daw 'yan pwedeng ihambing sa nangyari doon sa Baho de Masinloc nung nag-withdraw ang Pilipinas, umalis ang Pilipinas, hindi na 'yan binitawan ng China. Okay? May mga nagsasabi, bagyo daw kasi, ganyan-ganyan mga tol. So anyway, bigyan muna natin to ng reaction video and commentary. Itong balitang to mula to sa GMA, mga kapatid, no? Courtesy sa GMA. Bibigyan lamang natin to ng opinion, criticism at reaction syempre bilang isang mamamayang Pilipino na nakasubaybay sa mga kaganapan dito sa ating soberanya. Pwede kayo sumama sa akin mga tol, mag-comment din kayo sa ibaba sa may comment section at huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction videong tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Sabay sa pagbabalik ng BRP Teresa Magbanwa sa Palawan, ang baong kwento ng pagtitiis ng mga sakay nito. Yeah. Kabilang ang 3 linggong pag-inom ng tubig mula po sa aircon at pagkain lang ng lugaw dahil sa paubos na supply. Nakatutok si Joseph Moro. Pag-inom ng tubig galing sa tubig ng aircon mga tol at pagkain na lamang ng lugaw dahil kakulungan ng supply. Dito mga tol makikita ninyo na talagang hirap ang ating otoridad na maghatid ng supply. 'Di ba? Yun na nga yung sinasabi natin Bakit kayo umalis diyan nang wala man lang kapalit? Sabihin natin sige, kailangan na talagang umalis, hindi na kayang patagalin pa ng isang araw mga tol, 'di ba? Di sana mas inagahan yung pagpapadala ng kapalit, 'di ba? Kailangan na talagang umalis, emergency, biglaan lang 'to. Biglaan ba 'yun? Matagal nang wala ng supply, umiinom na nga sila ng tubig galing sa aircon. Sa madaling salita mga tol, hirap tayong makapag-supply. Hirap nga makapag-supply no? Sana talaga mga tol mali tayo na mahihirapan ulit silang makapasok diyan. Sana talaga mali tayo doon. Exclusive. Sa pagbabalik ng BRP Teresa Magbanwa sa Palawan kahapon matapos ang 5 buwang pagbabantay sa Escoda Shoal, humingi ng paumanhin ang commanding officer ng barko na si Lieutenant Commander Efren Duran Jr. Humingi kami ng Wag kang humingi ng paumanhin. Saludo sa iyo, Kapitan. tawad sir sa kailangan ko ibalik yung barko sir para sa tao natin. Tugon ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban, The decision for you to reposition yourself was to ensure that we are able to sustain our ability to secure this part of the country for the long haul. You have accomplished your mission. hindi biro ang Okay, ang pagkakaintindi kasi natin mga tol, no. Ibinalik nila yung barko sa Palawan dahil nga hindi na safe no sa mga crew kasi wala na silang supply at para naman sa nila no, sa seguridad nila at para sa sake no, para sa kanilang kaligtasan dahil nga nagkakasakit na, wala na rin silang makain, no choice na kundi ibalik. Kasi nga hindi matugunan ng dapat tumugon na mag-supply dahil nga nahihirapan tayo mag-supply Kasi biruin nyo, wala na silang makain. Sa madaling salita mga tol, yung ibig sabihin na wala na silang makain, hindi na kaya ng ating mga autoridad na supplyan pa sila. 'Di ba? Ibig sabihin mga tol, talagang alam niyo 'yon,
Yung BRP Sierra Madre, mga tol, nagkaroon ng kasunduan. Kaya ngayon, wala na tayo naririnig na balita, di ba? Wala na tayo naririnig na balita rito sa BRP Sierra Madre. So nakakapag-supply dyan. Dito sa BRP Teresa Magbanwa na pinapaalis na ng China at hinaharang ng China lahat ng mga supply dyan. Ngayon, nauubusan na ng pagkain. Ang pinagdaanan ng lampas 6 na pong sakay ng BRP Teresa Magbanwa para bantayan ng umano'y reclamation ng China sa exclusive economic zone ng Pilipinas. August 19 nang simulang maging kritikal ang kanilang supply ng pagkain. Ang inaasahang resupply hindi nakalusot ng banggain ng mga barko ng China ang 2 barko ng Philippine Coast Guard. Yan, ito yung sinasabi ko sa inyo kahapon. Meron tayong resupply mission sana dyan, 2 barko ng Coast Guard. Hindi nakarating dahil nga hinarang sila ng mga barko ng China, mga tol. No? Sabi ni Dariela, marami daw daan dyan 'di ba? Pero kaya daw nabablock kasi alam daw ng China kung saan papunta yung mga barko. No? So balik natin 'yon, mga tol. Sa susunod na magde-deploy diyan ng barko, sa tingin ba natin hindi alam ng China kung saan papunta yung barko na 'yon? Well, abangan na lang natin sa mga susunod, wag muna natin silang husgahan. Sabi naman ng Coast Guard, kaya nilang mag-deploy ulit dyan ng barko, yan ang ating pinaniniwalaan. At bilang mga Pilipino, hindi naman nawawala yung tiwala natin sa kanila, mga tol. Hindi naman nawawala yung tiwala ko sa kanila, mga tol, na kaya nilang gawin. Ang sinasabi ko lang, sumablay talaga sila rito sa decision making. Na ginawa nilang umalis yung BRP Teresa Magbanwa nang walang kapalit. Kaya pinagkakasya na lamang daw nila ang 1.5 kilong bigas para sa 63 sakay 63, 1 kilong bigas, lugaw talaga yan. ng barko. Ginawa nila itong lugaw sa loob ng halos 3 linggo. Rice porridge na lang po siya. May paminta na lang. Yes, sir. Paminta and asin, sir, since yun na lang po yung naiwan sa amin. Kung meron po Di ba? Pinapakita natin to sa China. Ay my goodness. Nakikita ng China to. Nakikita ng China. O, tignan nyo yung mga crew ng BRP Teresa Magbanwa. Lugaw na lang ang kinakain dahil sa ginawa nating pagharang sa mga resupply nila. Anong nangyari? Napilitang umalis kasi nagkakasakit na yung mga crew. Well, magiging masama sila sa lagay na yan. Pero at the same time, mga tol, masasabi nila sa sarili nilang tagumpay tayo. Diba? Mga tol, ulitin ko hindi tayo pro-China. Hindi naman sa kinakampihan natin sila, mga tol. Pero sinasabi lang natin dito kung ano yung nakikita nating kahinaan ngayon ng ating alam mo na, PCG, ng ating otoridad, mga tol. Ngayon, paano natin masasabing kaya nating talagang panindigan na even square inch ng ating teritoryo ay hindi natin ipapamigay kung resupply mission, mga tol, hindi na kayang gampanan pa? O paano natin masasabing hindi na kayang gampanan pa? Lugaw na nga lang ang kinakain Umiinom na nga sa filter ng aircon saka sa ulan O ito, magkukwento si Yes, sir. Paminta and asin, sir, since yun na lang po yung naiwan sa amin. Kung meron po kaming mga tropa na nahihilo kasi gutom, kumakalam yung tiyan sa gabi. Anong ginagawa niyo pagka gano'n? Wala po, sir. Natutulog na lang at nagpapahinga po, sir. Di ba? Nakakaawa mga kalagayan nila, mga tol. Oo, bilang tao, mga tol, makakaramdam tayo ng awa at saka saludo sa sakripisyo nila, mga tol, dahil ginawa nila itong mga bagay na to para, alam mo yung matugunan yung kanilang tungkulin. Napakahirap niyan, 5 buwan ka, di ba? Halos wala ka nang makain dyan. Umiinom ka na lang sa tubig sa filter ng aircon. Napakahirap nun. May resupply mission pero hindi magampanan ng maayos kasi hinaharang. Di ba? So sa madaling salita, hindi talaga natin kaya. Naabusan na rin sila ng inuming tubig. Bukod sa tubig dagat na sinasala ng freshwater generator, umiinom na rin sila ng tubig galing sa ulan at aircon. Tuwing umuulan, lumalabas ang mga taga Magbanwa para kolektahin ang ulan na gagawin nilang inuming tubig. Naka-discover yung chief engineer namin, sir, na pwede namin inumin yung tubig from our air conditioning unit, sir. Yung na-condense na tubig po dun, sir. Mas gusto po namin yung sa air conditioning unit, sir. Bakit? At saka yung sa umuulan, sir. Kesa sa filter? Yes, sir. Kasi may lasa talaga siya, sir, na sometimes lasang parang swimming pool, then maalat. Kakasakit ka nga naman talaga pag ganyan, no? Nakapag-airdrop naman ang supply ng August 28 pero hindi ito naging sapat. Nagkasakit na Di sana mag-airdrop ulit. Kung kinakailangan araw-arawin yung airdrop at wala ba silang budget, o wala nga sigurong budget, mga tol. Di ba?
ilan sa mga taga Magbanwa. 4 ang mabilis na itinakbo dahil sa gastroenteritis, dehydration at gout. Isa sa kanila, bumaba ang pulso. Nagpapagaling na silang lahat sa barko. Nag-alala rin sir kasi gawa ng malayo kami sa lupa sir, di rin malaman kung ano yung tunay na sakit. Pag tumagal pa kami doon sir, siguro mas marami na yung magkakasakit. Kasi dahil sa na-expose na kami sa tubig na hindi na healthy. May sumusuka na, suka, yung mga bowel movements nila iba na talaga. Pinalala pa ang sitwasyon ng pagbabanggai ng China Coast Guard ang Diba, mga loko talaga to mga incheck na to. Tignan nyo, pinalala pa ang sitwasyon na binanggabanggapan Magbanwa nila. noong August 31. Butas ang bahaging ito na malapit sa engine room. Ito yung sira na tinamo nitong si BRP Teresa Magbanwa nung banggain ng China Coast Guard. Itong barko natin August 31. Nasa may engine room na to. Paliwanag sa atin, delikado kung ito yung tatamaan or ito yung madadamage dito sa barko. Alam na alam ng China kung saan tatamaan no? Alam na alam nila kung saan pupuntiryahin Pag nawalan ng cooling system yung makina natin, di makakatakbo yung makina namin sa Kasi pag ito yung nadali, sir. Dead on the water. Pwede na kaming, may rason na silang isalvage kami. Kasi dead on the water kami, kailangan pwede na kami hilahin. Hilahin na. Pero kung sakali, handa muling bumalik ang grupo sa Escoda Shoal. Malinaw sa kanila ang misyong hindi lamang anila para sa Pilipinas. As Pinoy sir, kakayanin natin yan. Bakit? Hindi lang to para sa Pilipinas, hindi para din sa buong mundo. Kasi ang in-implement natin doon sa international law. Para sa GMA, Okay, again mga tol, hindi natin ina-undermine yung kanilang sakripisyo, hindi natin dinidiscredit at hindi natin minamaliit. No? Pero para sa kaligtasan nila, kailangan talaga nilang bumalik, kailangan talaga nilang umalis na. Kasi nga wala na silang aasahan mga tol 'Di ba? Napilitan na talaga sila kasi wala na silang aasahan. Lumalabas mga tol dito sa nangyaring to ay eto mga crew, hindi man nila masabi mga tol, pero eto napapansin natin at malamang napapansin nyo rin. Kasi hindi aalis tong mga to kung nagagawan ng paraan ng ating AFP, nagagawan ng paraan ng kung sino man mga tol na masuplayan sila. Wala silang problema sa tubig, wala silang problema sa pagkain, walang magkakasakit kasi pati mga gamot mga tol ay makakapag-supply sila. Pwede nga rin magpadala ng doktor di ba? Para rotation o kaya para ma-check up sila lahat dyan mga tol. Kung magagawa lang sana ang gampanan ng ating AFP. So dito mga tol, sa pagkakataong to nakita natin na tama nga, dapat nga tinanggap na ng AFP yung alok ng Amerika na escortan sila sa mga resupply. Kasi sabi ng AFP, hindi daw muna nila tatanggapin yung tulong na inaalok ng Amerika maliban na lang daw kung talagang mamamatay na sa gutom. O eto mga tol. No, napilitan na ngang umalis yung BRP Teresa Magbanwa dahil lugaw na lang yung kinakain mga tol. Lugaw na lang, umiinom na nga sila sa sa aircon Grabe, 'di ba? So ngayon, malamang ito kitang-kita na natin na kailangan na nga talaga sana tanggapin na ng AFP yung alok ng Amerika na escortan na lang sila. Siguro ganun na lang din yung gagawin para makabalik yung barko natin dyan. Kung anumang barko ang babalik dyan, mas malaki, mas maliit. Palagay ko, ito na yung pinakamalaking barko itong BRP Teresa Magbanwa. Dalawa yan. Yung isa pa daw, Melchora Aquino, sabing ganun. Asahan natin mga tol, may kapalit do. Sabi nga ganun ng Coast Guard din naman daw yan pag ambando na at hindi daw nila pababayaan yung lugar na yan. Well, ano na lang natin yun mga tol, paniwalaan na lamang natin yung kanilang mga sinasabi dahil yun naman talaga ang dapat nating gawin mga tol. Kailangan natin magkaisa para sa soberanya natin mga tol. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.